Hi Church. Today, I'm going to share with us just a few quick tips on how we can fully enjoy our online worship service. We have been online for almost 10 weeks. Now, some of us were still having a great experience online, but some of us were struggling. Why? Well, a lot of it has to do with our heart posture, and our physical posture can impact a lot upon our heart posture. So, for example, if we dress physically sloppy, then it can impact and make our hearts feel sloppy, and vice versa. If physically we come prepared, alert, then our heart will feel the same way, and vice versa. So, how should we approach online worship in a way that you can have the best experience? Well, don't treat it like another YouTube viewing. Don't treat it like another social media viewing. It is not. It is Sunday worship. So some quick don'ts. Don't lie down. It fosters a careless and a cavalier attitude. Don't eat. It is not respectful to God. Don't multitask. It distracts us. We cannot give God and His Word our full attention. So let's first get our perspective right before God. Firstly, let's approach it in a God-honoring, respectful way. Dress properly. Secondly, pray and prepare our hearts. Thirdly, let's enter in and encounter God. Let's worship fully. Lastly, let's engage with the preaching of God's Word and respond to it. Try that, and I am certain you will experience online worship service to the next level. May God bless you, take care, and keep safe. Jesus, ikaw ang kasagutan. Pag-asa ko'y sa'yo nagmumula. Kapag nakukulumihan, nababalot ng panghihina. Sa iyo magtiwala.
Purihin po ang ating Panginoon. So isang pinagpalang linggo po ulit sa ating lahat. Salamat po sa Diyos dahil muli ito yung araw na ginawa niya upang tayo po ay sumamba sa isang buhay at makapangyarihan Diyos gamit po itong ating pong tinatawag na digital worship. So oras na ito ay tunay nga na ang oras na ito ay hayaan natin na maging isang banal na araw sa ating Panginoon. Naniniwala po ako na tayo pong lahat ay nakahanda na para magpuri sa ating Diyos na buhay. At alam ko po na tayong lahat ngayon ay nakahanda rin yung ating mga puso para ngayong araw na ito muli ay mabigyan natin ng kaluguran at kapurihan ang ating Panginoon. At matagal-tagal na rin pong panahon na tayo ay hindi nakikita-kita, but God willing, alam niyo po, nararamdaman po natin na malapit na po na tayo ay muling makabalik na sa ating iglesia. May ginagawa na pong hakbang, especially po ang PCEC, upang ang mga evangelical churches ay makabalik na po sa ating tinatawag na corporate worship or physical worship. God willing po, ito ay mangyari na. Sa darating pong linggo ay magkakaroon na po tayo ng tinatawag nating live worship. Amen? At loobin po ng Lord ay gagawin po natin ang ating pananambahan mismo doon na po sa ating altar. Pagkat excited na po tayo na unti-unti makabalik na po tayo sa ating ginagawang pananambahan, bagamat meron po tayong new normal na tinatawag, i-observe pa rin natin yung mga pinagagawa ng ating pamahalaan, ay ang dalangin natin, no po, ay maranasan ulit natin ang sama-samang pagsamba at pagpupuri sa ating Diyos na buhay. Kaya tunay nga, naniniwala ako na ang Diyos ay laging mabuti sa lahat ng panahon. Huwag tayong magsawang manalangin at huwag po tayong manghinawang maghintay dahil ang Diyos natin ay Diyos na buhay at Siya yung may kontrol ng lahat ng bagay. At ngayong araw din po ito ay nalalaman ko po kayo, ihanda po natin ang ating po mga communion bread at kung meron po tayong magagamit na mga juice no po, yung ating pong grapes na magsisilbi po natin mga communion elements ay handa po natin dahil right after po ng ating pong mensahe ay magkakaroon po tayo ng pagtanggap po ng banal na hapunan para po sa ating unang linggong pagkikita ngayon. No? So we are now in the first Sunday of the month at isasagawa po natin ang ating pong Holy Communion. Hallelujah! Kaya sa oras na ito, inaanyahan ko po ang bawat isa na tayo pong lahat ay tumayo. Amen? At sa ating pong pag-uumpisa, ay buksan po natin ang ating mga Bible at tutunghayan po natin ang salita ng Diyos na mamaya po ipapaliwanag ng kanyang lingkod na alam natin na muli ay magpapalakas ng ating pananampalataya, magtutuwid kung meron pong mga kailangang ituwid sa ating buhay at hayaan natin malayang makapangusap ang ating Diyos na buhay. Kung kayo po ay may mga Biblia, ay buksan po natin ito sa aklat po ng Isaiah. Amen. Sa Lumang Tipan po ito at matutunghayan po natin ito sa Kabanata 40, mga talatang 27 hanggang 31. Amen. Kung tayo po ay may Bible, hanapin po natin ito, buksan po natin ito sa aklat po ng Isaiah chapter 40 verses 27 to 31. Babasahin ko po ito sa wikang Tagalog. At kayo po ay, kung naman po ang version na hawak nyo, ay sabayan nyo po ako. Praise the Lord. Isaiah 40 verses 27 to 31. Bakit sinasabi mo, O Jacob, at sinasalita mo, O Israel, ang daan ko ay lingid sa Panginoon, at nilalagpasan ng aking Diyos ang kahatulan ko. Hindi mo ba nalaman? Hindi mo ba narinig? Ang Panginoon, ang walang hanggang Diyos, ang lumikha ng mga dulo ng lupa. Hindi siya nanghihina o napapagod man. Walang makatatarok ng kanyang kaunawaan. Siya ay nagbibigay ng lakas sa mahina. At sa kanyang walang kapangyarihan ay dinadagdagan niya ang kalakasan. Maging ang mga kabataan ay manghihina at mapapagod. At ang mga binata ay lubos na mabubuhay. Ngunit silang naghihintay sa Panginoon ay magpapanibagong lakas. Sila'y papailan lang na may mga pakpak na parang mga agila. Sila ay tatakbo at hindi mapapagod. Sila'y lalakad at hindi manghihina. Ang Diyos po ang siyang magpala sa kanyang buhay at makapangyarihang salita. Muli po ay patuloy po tayong nakatayo. Tayo po dadako sa panalangin. Ito po yung ating pong
marahil ay baka ito na po yung ating huling pagdaraos ng ating pong digital worship na wala po yung mga tagapagpaawit na kasabay. Ngayon po ay sa susunod na linggo, maaari po meron ng mga praise and worship. Salamat sa Panginoon. Unti-unti na po tayo binabalik ng Lord doon po sa normal na pagbabalik natin sa pananampahan. Kaya sa oras na ito po ay manatili po tayo nakatayo at tayo po ay dadako po sa pambungad na panalangin. Tayo pong lahat ay yumuko at tayo po ay manalangin. Aming Diyos na dakila sa lahat, marami pong salamat sa iyo sa araw na ito ng linggo, unang linggo po ng buwan ng Hunyo. Kami po ay nagagalak sapagkat patuloy mo kaming tinitingnan, patuloy mo kaming iniingatan, patuloy mo kaming Panginoong kinakalinga sa kabila ng nangyari po sa aming kapaligiran na nagkaroon po ng COVID-19 dito po sa aming bansa, hindi lang sa aming bansa, kundi sa buong mundo. Salamat o Diyos sapagkat sa iyong gandahang loob, ang iyong mga anak ay nanatiling matatag sapagkat ang iyong mga salita ay malaya namin na ipahayag sa iyo, Panginoon, sa kanila, Panginoon, at narinig po nila, Panginoon, ang iyong tinig sa pamamagitan po ng iyong mga salita na nagsisilbing kalakasan namin, Panginoon. Kaya sa oras ito, O Diyos, patuloy mo pong gabayan ang gawain ito sa pangunguna po, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu Santo. Samahan mo po kami, lalo-lalo na po ang iyong salita na aming pong papakinggan. Dumaloy nawa ang kapangyarihan nito sa bawat isa sa amin. Gamitin mo po ang iyong lingkod na itatayo sa harapan upang daluyan ng iyong kapangyarihang salita. Salamat po, O Diyos. Buklurin mo po ang aming diwa. Ituon namin ang aming isipan at puso sa paglilingkod sa iyo, sa pakikinig ng iyong mga salita at maging sa gagawin po naming banal na communion mamaya. Ikaw po ang sumama, maghari at manguna sa bawat isa sa amin. Maging sa pag-aawitan, sa aming pong pagkakantahan, pagpupuri sa iyo, Panginoon, ikaw po ay bumaba sa aming kalagitnaan ng iyong banal na Espiritu Santo at kayo po ay amin pong sasambahin ng may kalayaan sa aming mga tahanan upang ikaw ay awitan, ikaw ay sambahin at magtaas po kami ng mga kamay sa iyo, dakilang Diyos. Panginoon, patnubayan mo po kami mula sa simula at wakas ng gawain ito. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng kapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen and amen. Amen. Hallelujah. Magandang araw po sa ating lahat. Tayo po ngayon ay magpupuri po sa ating Panginoon. At welcome po ulit sa ating digital worship. Sabi nga po ay pang-13 linggo na natin ito na ginagawa itong digital worship. At napakarami na pong nangyari sa mga nagdaang panahon. Marahil po siguro ay nakaranas po tayo ng iba't ibang klase ng pagsubok. May mga pinagdaanan po tayong mga trials sa panahong ito. Pero kaugnay po ng ating pag-aawitan ngayon, nais ko pong basahin sa inyo yung Isaiah 40:31. Sabi po dito, "But those who wait on the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint." Kaya ang mensahe po natin ngayon sa ating pagpupuri ay patuloy lang po tayong magtiwala sa Panginoon at maghintay po tayo sa gagawin po ng ating Diyos. At ang magandang pangako po ng Diyos, kapag tayo po ay naghintay sa Kanya, Siya po yung magsusupply, magre-renew ng ating mga kalakasan. Amen? Magtiwala po tayo sa Panginoon, hindi po tayo magpapagod, kundi kagaya po ng agila, tayo po ay lilipad kasama ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Umawit po tayo sa ating Diyos. Lord, your God.
glorify your name, Father God. Lord God, patuloy namin na pangahawakan, Lord God, ang iyong mga pangako, Father God. At matiyaga kami maghihintay, Father God, sa iyo, Lord God. Hallelujah. Lord God, sa hapong ito, Panginoon, patuloy na magpupuri kami at aawit sa iyo, Father God. Hallelujah. Oh, we praise your name, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. We praise your name, Lord. Here we are, Father God, waiting, Father God, sa iyo, aming Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord. Here I am waiting, abiding me, I pray.
ka ang ating mga labi. Ating purihin ang ating dakilang Diyos. Purihin natin siya na nagmula sa ating mga puso. Oh, praise your name. Hallelujah. Oh, aming kaluluwa, purihin mo ang ating Panginoong Diyos. Oh, we praise your name, Jesus. We glorify your name, Lord. Hallelujah. You're worthy, Lord. We receive all the glory, all the praises, Lord God. Hallelujah. Amen. Hallelujah, Lord. We praise your name. Yes, Lord, we praise your name, Jesus. We glorify your name, Lord. Hallelujah. Panginoong Jesus, kami, Lord God, ay matiyaga maghihintay, Panginoon, sa muli mong pagbabalik, O Diyos. Lord God, patuloy din kami, Panginoon, na maghihintay, Panginoon, ng tamang panahon, Father God, na kami ay muling makabalik, Panginoon, sa aming pisikal na pananambahan, Panginoon. Lord God, we glorify your name, Father God. Kahit na kami, Panginoon, ay nasa kanya-kanya naming mga tahanan, Father God. Lord God, we will continue to hold on your promise, Father God. Yung pangako na kailanman hindi mapapako, Panginoon. Lord God, kami ay lilipad kagaya ng isang agila, Panginoon, na sumasabay sa ihip ng hangin, Panginoon. Lord God, kami, Panginoon, ay patuloy na tatayo, patuloy, Father God, na aawit ng pagpupuri sa iyo, O Diyos. Lord, come, live in us, Lord. Lord, come and breathe in us, Father God. Because you are God na nagbigay ng buhay, na nagbigay, Panginoon, ng bawat paghinga namin, Father God. Lord God, here we are, patiently waiting, Father God. Here we are, Father God, bringing on our knees, Lord. We are kneeling, Father God. We are praying, Father God, na matapos na, Panginoon, ang pandemic na ito, Lord. Lord God, alam namin, Father God, na kahit kami, Panginoon, ay hindi nagkakaroon ng mass gathering in physical, Lord. Lord, alam namin, Panginoon, na sa kanya-kanya naming tahanan, sinasamahan mo kami, Lord. Sa kanya-kanya naming tahanan, nandoon ka, kumikilos ka, Father God. Lord, you are greatly worthy to receive the praises, the honor of your people, Lord. Lord God, we will trust in you, Father God, with all our hearts, with all our strength, with all our mind, with all our soul, Lord. We love you. We praise your name, Jesus, Lord. Lord, sa hapong ito, Panginoon, you deserve it all, Lord Jesus. Take all of our lives, Father God, into your hands, Lord. As your promise, Father God, in Isaiah, we will soar like eagles. We will run and not grow tired, Lord God. We will not go weary, Lord, because you are with us, Lord. We will soar like eagles, Father God. Ibubukan namin, Panginoon, ang aming mga pakpak, Father God, sa aming paglipad, Panginoon. Kami, Panginoon, ay kailanman hindi manghihina dahil, Panginoon, sabi mo sa iyong mga pangako, Lord God, kami ay yung binigyan ng lakas, Father God, Panginoon. Kalakasan na hindi sa pamamagitan ng aming sarili, kundi kalakasan, Lord God, na nagmumula sa iyo, Father God. Ngayong hapon, ating ibalik sa ating Panginoon ang lahat ng papuri, ang lahat ng kaluwalhati at kadakilaan at ang ating pagsamba. Ating palakpakan ng ating Panginoon. Hallelujah. Dakila ka, Panginoon. Pagkakin mo ang lahat ng ating papuri at pagsamba sa iyo, Diyos. Hallelujah. You're worthy, Lord Jesus. Hallelujah.
Oh, we praise your name, God. Hallelujah. Amen. Hallelujah. We glorify your name. Amen. Hallelujah. Sige po, tayo po ay maaari na pong makaupo sa presensya po ng ating Panginoon Diyos. Praise the Lord. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Purihin po ang Panginoon. It's Sunday na naman po. At bagamat hindi tayo physically magkakasama, pero by Spirit, sama-sama po natin muling pagbubulay-bulayan ang salita ng Diyos sa hapong ito. Hatayaan po Panginoon natin na muli tayo mapalakas ng mga salita ng Diyos na ating pag-aaral ngayong hapon. Hallelujah. Salamat po sa Panginoon dahil sa kabila po ng ganitong kalalagayan, ay malaya pa rin po natin napapag-aralan ang salita ng Diyos. Hallelujah. Isipin niyo lang po natin paano na lang kung wala ang salita ng Diyos sa ating buhay. Hallelujah. At sa hapon po ito, ang teksto po nating pagbubulay-bulayan, muli ko itong babasahin. Alam ko po ito ay nabasa na ni Pastor Nungbi. But then, hayaan po natin basahin ulit ito sa Wicked English po. Kinuha ko ito sa New King James Version. Alam po marami sa atin na halos sa ulado na ito. No? At kung hindi ako nagkakamali, ito ay ginamit na natin itong tekstong ito in one of our church anniversaries. No po? Hallelujah. So, ang teksto po natin ay hangoy po natin sa aklat ng Isaiah o Isaias, chapter 40, beginning 27 to 31. Hallelujah. Hallelujah. Sabi po ito, and speak, O Israel, my way is hidden from the Lord, and my just claim is passed over my God. He be not known, he be not heard. The everlasting God, the Lord, the Creator of the ends of the earth, neither faints nor weary. His understanding is unsearchable. He gives power to the weak, and to those who have no might, He increases the strength. Even the youths shall faint and be weary, and the young men shall utterly fall. But those who wait on the Lord shall renew their strength. They shall mount up with the wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. So purihin po ang Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang mga banal, buhay at makapangyarihang salita. Hallelujah. Tayo po isang daling manalangin. Hallelujah. Our Father, in the name of Jesus, sa hapon po ito, muli po kaming nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, sapagkat minsan pa, Panginoon, kami binigyan mo muli ng pagkakataon na kami sama-sama makapag-aral, makapagbulay ng mga salita na alam namin, Panginoon, sa magitan ng mga salita mo, Panginoon, na alam namin ito'y banal, buhay at makapangyarihan sa lahat, ay minsan pa, Panginoon, ay magdudulot sa amin, Panginoon, ng iba yung kagalakan at kasiglahan at kalakasan na nagbumula sa iyo, Panginoon. Lord, tuloy nga, Panginoon, na ikaw po, Panginoon, ang magbigay ng kapangyarihan sa mga salita mo ito, Panginoon, upang sa hapong ito po'y malayang mahayag, Panginoon. Gamitin mo akong mouthpiece, Panginoon, sa harap ng iyong mga anak, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Use me as your channel of blessings, as your vessel, Panginoon, sa hapong ito, Panginoon. Anoint me, Lord. Hallelujah. Hugasin mo po, Panginoon, ay mapagpalang dugo at pahiran mo po, Panginoon, yung pagpalang langis, Panginoon, ng aking mga labi, upang sa hapong ito, purely ang mga salita mo lang, Panginoon, ang lumabas sa aking mga labi, Panginoon. Salamat po, Panginoon, dahil alam namin sa hapong ito, sa magitan ng salita mo ito, Panginoon, kami po ay muling tatago, Panginoon, ng kalakasan dito, Panginoon, na nagmumula sa iyo, Panginoon. Salamat po. Ito po aming samot dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. So magpo-focus po tayo sa verse 31. Ulitin ko po yung verse 31. But those who wait on the Lord shall renew their strength. They shall mount up wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. So, ang topic po natin pag-aaral ngayong hapon, may silang po yung aming topic na po. Ang topic po natin ay, wait lang. Wait lang. Amen. Hallelujah. Ito pong salitang ito ay madalas natin narinig sa ngayon, no? Lalo po sa mga bata, sa mga kabataan, at minsan kahit po sa mga nakatatanda. At usually po, pag narinig natin ito, lalo na kapag ikaw ay may inutos, may pinakikiusap, o nag-aantay ng isang positibong tugon sa hinihingi mula sa iyong kausap, ano po?
Sa madalas po, ang sadyang wait lang ay na hindi naman talaga mabilis kundi talagang nagtatagal yung wait lang. Amen? To the point na minsan, o maaaring madalas, ito ay nagdudulot ng pagkairita o pagkagalit sa mga taong humihingi ng pabor. Madalas ito ay sa mga magulang na nag-uutos sa kanilang mga anak. Hallelujah. Halimbawa po, just example po, ang aming pong anak na si Jabez. Gagawitin ko po halimbawa ng aking anak si Jabez. Ito po yung madalas ng linya, no? Kapag po siya ay naglalaro ng computer o gumagamit ng cellphone, naglalaro, o anumang bagay yung kanyang ginagawa, at pag kinakausap mo at utusan something, madalas mong niya sasabihin, wait lang. At mag-uutos ka, siguro abutin ka naman 5 utos, maximum siguro 7, saka pa lang niya matatapos yung wait lang. Ibig sabihin, matagal siya bago tumugon. At minsan po talagang, minsan mauubusan ka ng pasyensya sa bata, no? Dahil nga, lalo kung medyo kailangan mangyari agad yung inuutos mo. Amen. Ito po yung totoong nangyari sa buhay natin. Marami pong nararanasang wait lang sa ating buhay sa araw-araw. Amen. Hallelujah. Halimbawa po, ito ko'y may naantay, makitransaction sa business. Ano po, mayroong ka-date ang mga kabataan, may meeting na kailangan atinan at iko'y nandun, nag-aantay ng matagal. Ano po, nagkadudulot po ito ng pagkainip, nasisira yung mood mo, no? Lalo iko'y nakabilid sa araw. Amen, tingin ka ng tingin sa orasan. Ano po, at madalas pong apektado dito. Sino po yung madalas na apektado? Yung hinihintay o yung nag-aantay? Amen? Sa ating pong mga tao, ang madalas apektado rito ay yung nag-aantay. Amen? Kasi yung oras po, parang laging kulang sa atin. Amen? Hallelujah. At kung titingnan po natin na silang wait lang sa gatong aspeto, ay sa malamang na malamang, ay negatibo po ang dating sa atin. Pero alam niyo po, at times, kung may pagkakataon po ng ating Diyos, ay pwede din magsabi na natin ng wait lang. At sa totoo lang po, ang salitang wait ay mababasa o makikita natin sa Bible na nakasulat dito na 141 times. Ibig sabihin po, ang Bible mismo ay gumagamit ng wait lang. Amen? Kapag si Lord po ang nagsabi ng wait lang sa atin, ibig sabihin po, ito tayo nakasiguro na may ginagawa ang Lord para sa ikabubuti mo, para sa ikabubuti ko, amen, o sa lahat ng mga nag-aantay sa Kanya. Ito ay may katiyakan at sa bawat pangyayari o sasabihin sa atin ng Diyos na wait lang, siya ay may magandang layunin para sa atin. Amen. Kaya lang po minsan o madalas, ito po yung medyo turning point na to, no? Ang tao po, hindi nakakapag-antay sa tamang panahon na itinakda ng Diyos para sa atin. At para makita po natin ang mga layunin ng Diyos kapag sinabi niya sa atin ng wait lang, may 4 na puntos po tayong pag-aaralan ng ngayong hapon. Hallelujah. Ano po ba ang kahulugan sa buhay natin ito na kapag sinabi sa atin ng Diyos na wait lang, anak? So, wait lang could mean number 1, God wants us to wait for His perfect time. God wants us to wait for His perfect time. Pinag-aantay tayo doon sa Kanyang itinakdang oras, doon sa oras na gusto niya, which is perfect for us. Hallelujah. Kaya lang po, dahil po tayo nabubuhay sa panahon ito na maraming instant, po, minsan po, maaaring madalas, ang tao ay nawawalan ng tiyaga mag-antay sa tamang panahon, o sa pagkakataon na maging perfect timing ng Lord, at hindi po tayo nakakapag-antay, o hindi po nakakapag-antay ang marami. Ano po? Ano po yung mga instant na nangyayari sa buhay natin? Hindi lang po instant noodles. Ano po? Marami po mga instant na nangyayari po sa buhay natin ngayon. Ano po? Ang instant, pwede po magkaroon ng instant girlfriend, instant boyfriend, at nang nangyayari nagiging instant asawa, instant baby, at sa katapos-tapusan po, pag nakita nila yung fault, yung hirap sa pagsasama, po, nagiging instant lang po yung kanilang pagsasama. Nagkakaroon ng tenure, nagkakaroon ng termination yung kanilang pagsasama. Amen. Hallelujah. Pero nakita po marahil ay dala ng panahon na nating nasa sa panahon po natin. Amen. Naalala ko po nung araw, hindi ko po panahon ito. Nung araw po kasi, naalala ko po, when it comes to panliligaw, nakita ko ito sa aking mga kapatid, na mga may edad sa akin, maging sa aking mga kilala,
Noong araw, bago ka pa makapanligaw, ang una mong lalapitan ng magulang, makikipagkasundo ka sa kanya, susuyuin mo ang magulang. Amen? At dadaan ka sa maraming proseso, kikilalanin ka, no? Bago ka ba talaga makakit ng ligaw, magsasakripisyo ka. Amen? Aakit ka ng mga 7 bundok, manghaharana ka. Amen? Magsisiba ka ng kahoy, mag-iigib ng tubig, bago mo makamtan yung matamis nilang sinasabing oo. Pero napakaiba po ng panahon ngayon. Amen? Bagay po ang ating communication sa ngayon. Di tulad ng araw, pwedeng sulat at abutin po ito ng mga ilang araw bago makarating sa iyo kasi ihuhulog pa ito sa koreo, dadaan sa maraming post office, bago makarating sa iyo may telegrama. Amen? Pero ngayon po, isang pindot lang. Amen? Kung gusto mo makausap yung asawa mo, kaibigan mo, kumpare mo, kumare mo na nasa malayong lugar, nasa ibang bansa, parang kang nasa harap mo lang siya sapagkat nakakapag-video call po tayo ngayon at very, very instant po yung communication. Amen? Yung process ng pagkikipag-communicate sa ating kausap. Ano po? Kaya lang po, alam po yung nakita ko rito. Minsan ito yung nagkadudulot din ng instant change sa mood ng mga nag-uusap. Bakit po? Kasi minsan yung internet ay hindi maganda ang connection. Nasa halit na marami mong chubby ka. Oy, chubby ka, ganyan ka, chubby ng tawag mo sa akin kasi meron ka ng kababae sa ganyan, sa ganito, etc. Amen? Pero take note po mga kapatid, alam niyo po ba na in the near future, mas bibilis pa po yung ating mga bagay-bagay na nangyayari sa mundo ito? Alam niyo po, isinusulong na lang po sa panahon ito yung cashless society. Ibig sabihin, pag magta-travel ka na, madali na po, wala nang daan-daan sa mga immigration officer, no? Hindi ka na po magdadala ng mga travel documents. Sapagkat yung lahat ng mga datas mo, na mga data na dapat mong isubmit doon sa dadaan ng mga vote, halimbawa magta-travel ka, yun ay naka-implant na sa'yo. Amen? Narinig ko po minsan sa balita, pag dito sa Pilipinas, sabi rin doon na kailangan meron kang account sa bangko. Amen? Para hindi na magkaroon ng physical contact doon sa babayaran mong pamasahe at magkakaroon na nga po tayo ng cashless society. Card na lang. Amen? So, ito po yung nakakatakot. Amen? Pero ano niyo po mga kapatid? Amen. Hallelujah. Sabi ko kanina, God wants us to wait for His perfect time. Alam niyo po, pag hindi po tayo nakapag-antay sa tamang oras ng Panginoon, sa perfect time ng Lord, alam niyo pa po, sa madalas, amen, ito po ay nagkakaroon ng long-term effect sa ating buhay. Amen. Example po, si Sarah o sa Sarai na asawa ni Abraham. Amen. Sino po ay tumanggap ng pangako sa Panginoon na si Abraham nga ay magiging anak o ama ng maraming bansa? Amen. Bibigyan siya ng maraming anak, ibig sabihin. Amen. But then dumating yung point po na nainip si Sarah. Nainip si Sarah dahil siguro, isa sa mga dahilan doon ay inisip si Sarah na siya ay tuyot na. Nilagpasan na siya ng panahon na siya pwedeng magdalang tao. So nagduda siya, bukod siya nagduda siya sa pangako ng Panginoon, nainip siya. Na hindi pwede naman talaga mangyari. Nangyari nga. Amen? Anong ginawa po ni Sarah? Kinausap niya si Abraham, kinausap niya yung kanyang katulong o servant, yung maid niya na si Hagar o si Hagar at pinasipili niya ito kay Abraham. At ito po ay nagkaroon ng anak at pinangalan Ismael. Ano po yung naging consequence nito? O yung naging effect nito? Alam po, maraming naniniwala, no? Na Ismael po ay pinagmulan ng lahing mga Arabo o Arab nations. Na kung saan ngayon po, hanggang ngayon po, ay nagkakaroon pa po patuloy yung conflict between Arab nations, between Christians and Muslims. That's maybe because of sa ginawa ni Sarah na nagmadali, hindi naantay yung tamang panahon ng Panginoon na siya pwede magdalang tao at nga po, naging anak niya dapat at naging anak niya talaga si Isaac na yun po yung anak na pinangako sa kanya ng Panginoon. Pangalawa po, si Haring Saul, ang pinakaunang naging hari ng Israel. Amen. Hallelujah. Sa Samuel 13 po, 1 Samuel 13,
There was the time, ito po yung panahon na kung saan sila po ay nakikipag-battle. May conflict sila. May conflict ang Israelites and the Philistines. Ang mga Israelita at mga Palesteo. Sila po ay nasa bundok ng Gilgal. When they were there, nakita po ni Saul na talagang napakarami. There was a vast number of army. Yung napakarami po ng mga sundalo na ilalaman ng Pilisteo, ng Philistine sa kanila. At ito po ay nagbigay ng takot kay Saul. Amen? Kaya kagad-agad siya na ay naghanda. Hindi sa battle, kundi gumawa siya ng action na hindi dapat niyang gawin. Ano po yung ginawa ng action? Amen? Kung nagutos siya sa kanyang mga tauhan na maghanda ng burnt offering, naghandog siya sa Diyos. Pero sa totoo lang, hindi niya dapat gawin yung bakit. Siya ay hari, hindi siya prophet, hindi siya high priest. Katulad ni Samuel. Amen. Prior to that, kung titingnan po natin, balik po tayo sa chapter 12 ng 1 Samuel, nabigay po talaga ng maliwanag instruction si Samuel sa kanya, Saul, antayin mo ako for 7 days. Amen? At ako ay maghahandog sa Panginoon bago kayo lumusob sa pakikipagbaka, sa pakikipaglaban sa mga Palestino. Alam niyo po, on the 7th day, 7th day na yun, parating na dapat talaga si Samuel. Naiinip si Saul. But then pagkatapos na maghain ng burnt offering ni Saul, saka dumating si Samuel. Nagalit po sa kanya si Samuel. Bakit mo ginawa yan? Amen? Hallelujah. Alam po naging consequence ito? Basahin po natin yung 1 Samuel 13:13. Sabi sa kanya Samuel, malaking kasalanan yung ginawa mo. Kung sinunod mo ang inutos sa iyo ni Yahweh na iyong Diyos, ang sambahayan mo sana ang maghahari sa buong Israel sa habang panahon. Amen? Just that certain mistake sa pagsuway ni Saul. Amen? Sa hindi pag-aantay sa tamang panahon na dapat gawin ng isang lingkod ng Diyos sa kanya, sa utos ng Diyos. Amen? Dapat yung paghahari ni Saul ay magpiperpetuate. Ibig sabihin, sa salit-saling lahi ni Saul, dapat doon manggagaling ang susunod na hari ng Israel. Sa verse 14 pong sabi, ngunit dahil sa ginawa mo, hindi na matutuloy iyon. Si Yahweh pipili na isang taong mula sa kanyang puso na maghahari sa Israel sapagkat hindi mo sinunod ang mga utos niya sa iyo. Amen. At yung nga po, ang sumunod na hari kay Saul ay si Haring David. So nakita po natin na kapag po tayo naging impatient, hindi po natin tinantay yung takdang oras, yung tamang panahon, the perfect timing of the Lord. Amen. Sa malamang po, ito po ay may long-term effect sa ating buhay. Amen. Pangalawang punto po, mga kapatid. Why God wants us to wait? O wait lang. Amen. God wants us to renew our strength. Gusto palang magpanibagong sigla tayo, magpanibagong lakas sa Panginoon. Hallelujah. Balik mo doon sa ating teksto, sabi po sa Isaiah 40:31, but those who wait on the Lord shall renew their strength. Magpapanibagong sigla, magpapanibagong lakas. Sila ay maging katulad ng mga agila, ng pakpak ng agila. They shall run and not get weary, not be weary. They shall walk and not faint. Amen? Hindi sila mapapagod. Katulad ng pakpak ng agila, sila po ay magpapatuloy sa paglipad. Amen? So makikita po natin na kapag pala po tayo matyagang nag-antay sa Panginoon, ito pala yung time na ikaw, na ako, na tayo, ay nire-restore ng Diyos. Amen? Kaya sa lahat ng pangyari po sa buhay natin, at alam mo, ikaw yung anak ng Diyos, ay maliwanag po na may layunin ng Diyos sa atin. Pinalakas pala tayo ng Diyos. Tingnan po natin yung ating present situation ngayon na kung saan, na po, ilang buwan na po tayong nag-aantay na alisin ng Diyos itong pandemic ng COVID-19 sa ating bansa, hindi lang sa ating bansa, kundi sa buong mundo. Amen. Hallelujah. Tingnan po natin, tayo po mga anak ng Diyos, di ba? Makikita natin na talaga nagkakaroon tayo ng physical and spiritual restoration. Amen. Bakit ko po nasabi yun? Amen. Marami po sa atin ngayon na naglalakihan ang mga katawan. Kaya Jem, di ba? Kaya Jem lang ang kausap ko rito eh.
Marami po sa atin ngayon ang humahaba yung pagpapahinga, yung pagtulog. Amen? At sabi po ng science o ng siyensya, kapag kada po nakukuha natin yung sapat na tulog natin, amen, marami po sa atin mga cells ang nare-revive, nare-restore. Amen? Kung kulang ka naman sa tulog, maraming cells din ang namamatay. Amen? One thing more po, sa mga panahon ito, marami pong nagiging innovative o nagkakaroon po ng innovation. Amen? Marami natututong nag-exercise, no? Kahit yung sa bahay lang, natututo silang gumawa ng mga paraan to, paano sila lalakas ang kanilang mga physical na katawan. At the same time, ano po, spiritually, pinalalakas din tayo ng Panginoon. Nakala kasi natin ng iba, no? Na kapag tayo nasa ganitong palalagayan, wala, matitigil ang worship, matitigil ang pag-aaral ng salita ng Diyos, matitigil ang paghayo. Actually, salamat po sa Panginoon, marami pong magandang feedback na kapag ginagamit po itong platform, hindi po naman ibig na tayo mananatili dito. Mas maganda pa rin po tayo nagtitipon-tipon sa ating physical na templo o sa ating iglesia. Amen? Balik po ako doon, marami pong positibong feedback na maging yung nasa malayong lugar na hindi nararating na salita ng Diyos sa magitan po natin itong platform na ginagamit, itong digital worship po natin, marami pong nakakarinig, marami pong nahahatiran na mga salita ng Diyos at ito po yung nagdudulot ng kalakasan sa kanila. Amen. Lalo po yung mga nasa ibang bansa na malayo sa kanilang pamilya. Amen. Sa kanilang tahanan po naman, lumalalim po yung bonding ng pamilya, nagkakaroon po ng mas close family ties. Nagsasabay-sabay sa pananalangin kasi meron po tayong family altar. Amen. Hallelujah. Sa ating pong pagsamba, nasa bahay po tayo, sama-sama po tayo. Amen. At higit sa lahat, nagkakaroon po tayo ng mas mahabang oras sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Amen? Nagbabasa po tayo lagi, nananalangin po tayo lagi. Then, ang sabi ko po, ito ay nagre-restore, ito po ay nagpapalakas sa ating spiritual na kalalagayan, hindi lang sa physical nating kalalagayan dahil na po tayo ay nagpapahinga. Amen? As we wait for the Lord to end this pandemic. Amen? Hallelujah. Alam niyo po ang salitang ito, nung dumating po sa mga Israelita, amen? They were in captivity in Babylon. And they were there for 70 years. Nag-aantay sa Diyos upang sila ibalik doon sa kanilang lupa na kanilang kinagisnan, na kanilang kinalakyan. Ito po yung Israel. Amen. Kaya nga po ang sabi ng Jeremiah 29:5-7, amen? Hallelujah. Sabi po rito, build homes and plan to stay. Plant gardens and eat the food they produce. Marry and have children. Then find spouses for them so that they may have many grandchildren. Multiply. Do not dwindle away. And work for the peace and prosperity of the city where I sent you into exile. Pray to the Lord for it, for its welfare, and determine your welfare. Ibig po sabihin, po, kahit po pala sila nasa ganong exile, na ito po ay ginamit ng Diyos para sila ay madisiplin, matutong, sumunod sa Diyos, sa halip na sumuhay, mas may magandang layunin din pala ng Diyos sa kanila. Hindi sila, tawag dito, gusto ng Diyos na sila dumami, na sila mabuhay doon ng normal, na sila ay maranasan pa rin yung biyaya ng Diyos sa kanilang buhay, bagamat sila ay may times. There are times na po, hindi lang time, kundi maraming pagkakataon na sila ay nagdi-disobey, sila ay sumusuway sa nais ng Diyos sa kanilang buhay. Kaya mga kapatid, nabakit ko kanina kung ikaw man, yung mga nasa ibang bansa, nasa ibang lugar, na malayo sa pamilya, na ikaw ay nariyan, at ikaw ay anak ng Diyos. Kung hindi ka man anak ng Diyos, at least sa mga pagitan na aming pagbabagay ng salita ng Diyos, ito po ay nagdudulot sa inyong kalakasan, na-stranded ka dyan, gusto mong umuwi, hindi ka makauwi. Ikaw man ay nasa ospital, nakakonfine ngayon, may sakit, may karamdaman, kung anumang karamdaman meron ka. O ano man yung po yung nararanasan natin sa buhay ngayon, po, huwag po tayo magulumihanan. Huwag tayo magamba. Huwag tayo matakot man. Amen? Sapagkat po, may layo na ng Diyos sa atin. God wants us to sustain us, to restore us. Amen? Kaya sabi po ng 46:10 ng awit, amen, Psalm 46:10, peace be still and know that I am God. Para bang ibig sabihin ng Diyos, pumirmis ka lang anak, relax ka lang. Amen? Relax ka lang. Amen? Nandito lang ako. Nakikita ko ang kalalagayan mo, nararamdaman ko yung nararamdaman. May napakasarap kong isipin. Amen? Na ang Diyos po natin, hallelujah, na hindi pala tayo gustong panghinain ng Lord.
sa mga nangyayari sa buhay natin. But then, God wants us to renew our strength. Pangatlong punto po, mga kapatid. Hallelujah. God wants us to change our characters or our ways. Hallelujah. Hallelujah. Letter A po. Ano po yung gustong baguhin sa atin ng Diyos na ating karakter? Amen. Be patient rather than impatient. Kasi nga po, pag tayo nag-aantay, amen, sabi ko nga na dahil siguro tayo talaga nabubuhay sa instant world, sa mundo na maraming instant, yung minsan yung pasensya ay nawawala. Amen? But then, God wants us to be patient rather than impatient. So sa panahon ito po, sabi ko kanina, maraming tao nawawala ng pasensya. Ito pong ginangyayari sa atin ngayon, more or less 3 months na po tayo na-quarantine. Amen? Marami ang mga tao na atat ng lumabas, bagamat wala silang importanteng gagawin sa labas, gusto nilang lumabas. Ang sabi nga po ni Pastor Rumbino last Sunday sa kanyang sermon, amen? Sabi ng Diyos, bawal lumabas, pero ang tao gustong lumabas. Amen? So God wants us to be patient. Amen? Nasabi ko nga na nakita mo yung post sa isang araw sa Facebook, sabi roon, do you want to be patient or do you want to be a patient? Amen? May pagkakaiba po yun. Gusto mo bang magpasensya o gusto mo maging pasyente? Amen? Kung dahil nga po tayo maging pasensya sa panahon ito, more or less, ganun po yung mangyayari sa atin. Hindi po natin nakikita yung virus. Na kapag po tayo lumabas, pwede tayo maawahan. But then, though we are praying, hindi po ibig sabihin na tayo takot. No? Pero sabi ng Diyos, ingatan mo ang sarili mo at iingatan kita. Hindi po ibig sabihin, wala tayong pananampalataya. Amen? Hallelujah. Hallelujah. So, bagamat po marami ang naiinip sa panahon ito, pero tila yata, no? Sa panahon ito, parang maging na tayo, minsan na naiinip no? Na para bang sa pakiramdam natin, parang hindi dinidinig ng Diyos yung ating pagtawag sa Kanya. Pero ibig pong sabihin nun, ay talagang hindi nga dinidinig ng Diyos yung ating prayers. Hindi po. God wants us to change our characters. God wants us to wait for Him. Amen? Ang sabi nga po ng 7a ng awit o psalm, be still in the presence of the Lord and wait patiently for Him to act. Amen? It is a command for us to wait for God patiently. Magantay po tayo sa Diyos. Yung pasensya po natin kailangan natin ma-develop sa ating buhay. Amen? Hallelujah. Hallelujah. At habang po tayo nagdadantay sa Panginoon, amen? Alam niyo po, God is not only working for our good, but for the best for all of us. Amen? Hallelujah. Pangalawa po, God wants us, bakit gusto ng Diyos na mabago yung ating karakter, to be dependent on Him, or be dependent on Him. Ang nais ng Diyos, talaga ay magkaroon tayo ng sincere and steady dependency on God. Gusto ng Diyos na talagang umasa lang sa Kanya. Sa mga panahon po ito, maraming umaasa sa Kanyang sarili, sa Kanyang talento, sa Kanyang talino, sa Kanyang kakayanan, sa Kanyang diskarte. Amen? Hallelujah. Pero ang tawag po dito ay pride. Amen? Pero sa totoo lang po, ang sabi ng John 15b, apart from God, apart from me, sabi ng Lord, you can do nothing. Patunay po. Amen? Ito po ating paulit-ulit po natin binabanggit, ito yung present situation po natin. Hallelujah. Isip po natin sa pangyayari ngayon, isang virus lang, isang klase ng virus lang ang pinadala ng Lord sa atin. Yan po, maraming plano ang nasira, hindi natuloy. Maraming iba yung nais magpakasal, yung iba yung nais magawang bayan, yung iba yung nais magpatayo ng mga sa establishmento, gusto magnegosyo, pero dahil po sa nangyari sa atin ngayon, amen? Hallelujah. Yung pong lahat ay hindi nagkaroon ng katuparan. Yung lahat ng yun ay napending. Amen? Not unless dumating po yung talagang kalooban ng Lord na magbigay siya talaga ng karunungan sa tao at makapag-invento ng tamang bakuna, tamang antidote sa pandemic nito, then saka pa lang po mapapanuto ang mundo nito. Amen? So, ang dapat po ang gustong gawin ng Diyos sa atin, huwag po tayong umasa sa ating kalalagayan sapagkat pag sinabi ng Diyos yun na pwedeng hindi matupad yun. Ang sabi nga po ng aklat ng Proverbs Proverbs 19, kung di nagkakamali, ang plano ay sa tao, ngunit ang katuparan nito ay sa Diyos nagmumula. Amen? Kaya sabi po ng Jeremiah 17:7-8, mapalad ang mga taong
nagtitiwala kay Yahweh. Papalain ang umaasa sa Kanya. Katulad ng isang punong kahoy na nakatanim sa tabi ng batisan, ang mga ugat ay patungo sa tubig. Hindi ito nanganganib kahit dumating ang tag-init. Amen. So kung tayo po yung ating pagtitiwala sa Diyos ay katulad ng isang puno na nakaugat, yung ugat niya ay patuloy na lumalalim at nasisipsip ng tubig doon sa tabi ng batisan. Amen. Dumating man yung tag-init sa buhay po natin. Ibig sabihin, dumating man yung krisis, dumating man yung mga pagsubok, dumating man yung mga problema. Amen. Sabi rito, sapagkat mananatiling luntian ang dahon nito, kahit hindi umulan, ay wala itong aalalahanin. Patuloy pa rin itong mamumunga. Amen? Tingnan po natin, kung tayo lang po ilalagak natin yung ating pagtitiwala sa Diyos, hindi po tayo pagkukulangin ng Diyos. Maliwanag po yung kanyang sinabi, hindi tayo pabayaan ng Diyos, hindi tayo pagkukulangin sa anong bagay. Amen? Pangatlo po, doon sa punto natin na God wants us to change our character, that is to refine or soften our heart. Sa totoo lang po, yung puso po natin, minsan, maaaring madalas ay matigas. At yung kaibangan, yung kapalaluan, nandito po nagbumula. Pero ang nais po ng Diyos ay mabago ang ating puso. Kaya minsan po, ay naalaw ng Lord na tayo dumanas ng problema para ang ating puso po ay mabago. Amen? Hallelujah! Sino po sa atin yung pamilyar o nakakita ng bistayan, ng buhangin? Amen. Ano po ang purpose kung bakit may bistayan? Amen? Di ba po ang layunin nito kaya binibistay yung buhangin na pahihiwalay, yung pinong buhangin dun sa bato na matigas? Amen? Hallelujah. So ganun din po. Kung tayo po nakakaranas ngayon ng patayan, kasi kung hindi ba bibistay yun, hindi lalusot yung buhangin at ang ligligin yun sa bistayan. Amen. So, ganun din po yung ating buhay ngayon. Bakit tayo nakakaranas ng pagliliglig? Amen. But God wants us to refine or soften our heart. Amen. At kung matigas yung puso mo, hindi ka lulusot sa pamantayan ng Diyos sa bistayan. Amen. Ikaw ay hihiwalay kasi matigas ka. So, ganun din po ang puso ng tao. Kailangan ma-soften ito. Kailangan ito'y ma-refine sa magitan ng mga nangyayari sa buhay po natin. At yung pong dahilan kung bakit ang mga Israelita ay tinapon sa Babylon. Hinayaan ng Diyos na ma-exile doon sa Babylon way back 586 years BC. Na po, dahil sa kanilang pagsuway, dahil sa katigasan ng kanilang puso, at ang nais ng Diyos, sila ay mabago. Amen. Kaya sabi po sa Ezekiel 36:26, and I will give you a new heart, and I will put a new spirit in you. I will take out your stony and stubborn heart and give you a tender, responsive heart. Amen. So, ang gusto pala ng Diyos, sa panahon na tayo nakakaras ng ganito, yung heart natin ay masoften, lumambot, amen, ma-refine yung ating mga puso. Amen. Hallelujah. Malapit na po tayo matapos, mga kapatid. Hallelujah. Pang-apat na puntos po. Hallelujah. God wants us to have intimacy with Him. When we speak of intimacy, it means the relationship is getting closer, the relationship is getting deeper. It means that there is also a mutual trust between you and God. Between us and God. Hallelujah. Kaya nga po sabi ng James 4:8a, draw closer to God, and God will draw closer to you. Or come close to God, and God will come close to you. Amen. Hallelujah. Ito po yung gusto ng Diyos. Na tayo sumisiksik po natin yung ating sarili sa Kanya. Ilapit po natin yung ating sarili sa Kanya. So, paano po mangyayari yun? When God says, wait. Ano po ba ang ginagawa natin habang po tayo nag-aantay sa Panginoon? Di po ba lalo natin ilalapit yung ating sarili? Lalo po tayong lumalapit sa Kanya sa pamagitan ng pananalangin. The more we have to read and understand His words, the more we come to Him in worship, the more, by doing this, Panginoon, mga kapatid, nade-develop po natin yung habit. Nagkakaroon po tayo ng habit sa pakikipagnig sa Diyos, sa pagbabasa ng Kanyang mga salita, sa pananalangin, at ito po ay nagiging lifestyle po natin, at yun po dapat mangyari sa buhay po natin, na nararamdaman po natin na kapag hindi natin ginawa isang araw,
yung ating usual na na-develop po sa atin na ating ginagawa. Halimbawa, pagkikising mo sa umaga, talagang hindi ka babangon, hindi ka alis sa higaan mo, na unless ikaw nakapag-pray. Amen. Gagawin mo yun, hahanap-hanapin mo yun, at ito'y magpapatuloy. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Hindi ka matatapos sa maghapong yun, at unless yung kinagisnan mo yung nakagawian mong ginagawa, ay hindi mo nagawa. Hindi ka makukontento. Amen. At alam ko po, ito'y nararanasan ng marami sa atin ngayon. Dati po, sanay tayo, yung nalalatigit, yung nasa visitation team, hindi ko po sila tinataas. Every Monday po kasi talagang ugali po ng visitation team at tayo po napapasama diyan paminsan-minsan. Na kapag Monday talagang hinahanap po namin na kami ay hahayo, pupunta kami sa mga kapatid namin na hindi nakapag-charge na nakaraang 2 weeks, 2 Sundays, o di kaya may sakit, may nakakonfine sa hospital, may problema, hindi po dapat natin makaligtaan yun. Pupunta kami ron para at least may pag-pray siya at kung may tutulong din ng something para sa ipagkagaan ng kanyang kalalagayan. Amen? Hallelujah. Sa pamagitan nito, Panginoon, na puno itong ating mga ginagawang ito. Hallelujah. Hallelujah. Natutupad po natin ang mga utos ng Diyos sa atin. At talaga pong yung intimacy, yung close relationship natin sa Panginoon, ito po ay nade-develop po natin. Hallelujah. At alam niyo po mga kapatid, bilang mga anak ng Diyos, hallelujah. Hallelujah. Ito po yung nais ng Diyos sa atin. To become closer to Him. To be dear to Him. Ang sabi nga po ng aklat ng awit 37:4a, delight in the Lord always. Pag sinabi pong delight in the Lord always, that means that our hearts truly find peace and fulfillment in Him. This means that God satisfies our deep longing that He always provides above and beyond our expectations. Amen. Hallelujah. Yung longing natin sa Diyos, amen, ay naroon. Alam niyo po, at times, talagang ginagamit po ng Lord yung mga circumstances sa buhay po natin, hindi para tayo mapalayo sa Kanya, kundi tayo po ay upang mapalapit sa Kanya. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Hindi po yung basta mapalapit lang, kundi magkaroon tayo talaga ng intimate relationship sa ating Diyos na buhay. At habang lumalapit po tayo sa Kanya, amen, yung pong relationship natin sa Lord, kaya sabay nito, ay lumalalim din po tayo sa ating pananampalataya sa Kanya. Kaya nga, sa mga pagkakataon na ang Diyos ay tila tahimik at tila hindi yata narinig ang ating mga pagsamo, make it an opportunity to seek Him more. At maliwanag po yung sinasabi ng Kanyang mga salita, amen, na ang lumalapit sa Kanya kalanman, siya ay di itataboy ng Diyos. Amen. Nakita po natin na bagamat ang salitang wait lang, kapag ang tao po nagsabi nito ay negatibo ang dating, pero sa Diyos po, ito po ay may positibong positibong dahilan. That means God is doing something positive that we can hope for, that we can wait na ang talagang ang Panginoon ay maasahan. Hallelujah. 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 Kaya nga po mga kapatid, as I am today, tandaan po natin ito. Tunay nga po na sa lahat ng nangyayari sa mundo itong ating ginagalawan. Hallelujah. Lalo po sa panahon ito, nasa posible po magdulot sa ating na panghihina, ng exhaustion, pwedeng ma-burn out sa totoo lang. Marami pong tinatamaan ng depression siya ngayon. Hallelujah. May share ko lang po. Doon po sa ating barko na sinasakyan, sa to say po na mayroon po kami kasama crew doon nag-commit ng suicide. Sa pagkailip niya na dapat siya ay makauwi na matagal na nakauwi, pero dahil nga po sa nangyayari ngayon, close po ang mga airport, dahil sa pandemic na ito, nainip siya, na-depress siya, ano po, sa kanyang pagkainip, yung buhay na pinaham ng Diyos na hindi dapat siya magpangunahan ng Diyos doon, ay nag-commit po siya ng suicide. Hallelujah. Pero niyo po mga kapatid, kung tayo po ay matyaga mag-aantay sa pwedeng gawin ng Diyos sa ating buhay, dapat yung pangamba, dapat yung takot, dapat yung depression, ay hindi po dapat nating hinahayaang maghari sa ating buhay. Sapagkat sa panahon po na nanahimik ang Diyos, amen, katulad po ng panahon ito na parang ilang buwan na po buwan tayo nananalangin, amen, malaki po ang ginagawa ng Diyos sa ating buhay. Ito po ay sa ating kapapanuto, ito po ay sa ating ikabubuti. Hallelujah. Isipin po natin ito mga kapatid. Nung pong nagpapisay,
sa Isaiah about the coming of our Lord Jesus Christ in flesh? Ito po ba ay naganap agad? Amen? Hindi po. It talk about more than 700 years bago yung prophecy niya na pagkakataong tao ng Jesus Christ at yung kanyang kamatayan doon sa krus ng Kalbaryo. Amen. Hallelujah. Ito po ay nagtagal. Lumabot po ito ng more than 700 years. Po. Kaya po, mamuhay po tayo na nag-aantay sa Diyos na mayroong pag-asa. Amen. Hallelujah. Sapagkat po si Jesus na ating pinaglilingkuran ay siya po yung ating tanging pag-asa. Ang Diyos natin pinaglilingkuran ay maasahan sa lahat ng sitwasyon ng buhay natin, sa lahat ng panahon. At mga kapatid, siya nga po ay nangako. Amen. Na muli siyang babalik. Nagsabi po ng aklat ng Revelation chapter 21 verse 4, He will wipe every tears from our eyes, from their eyes, and there will be no more death, nor sorrow, nor crying, or pain. All these things are gone forever. Napakaganda po ng napangako ng Diyos. Darating po yung time na ang ating po mga pagluha, ating kahirapan, ating mga pag-iyak, yung pong mga ramdam nating kalungkutan sa ngayon, ito po ay mawawala. Amen. Ito po ay tatanggalin ng Diyos. At yung pong pagtyaga po natin antayin. Hallelujah. Yung pong malalhating pagbabalik ng ating Panginoong Hesus at habang po tayo nag-aantay sa kanyang pagbalik nga, pagpatuloy po tayo sa ating normal na ginagawa. Huwag po tayong madwindel sa nangyayari sa panahon natin ngayon. Bilang mga anak ng Diyos. Amen. Hallelujah. Since we do not know exactly the coming back o yung talagang eksaktong petsa ng pagbabalik ng ating Panginoon, magpatuloy lang po tayo sa ating mga ginagawa, sa usual things na ating ginagawa. May mga kaparaanan po ang Diyos. Amen. Hallelujah. Ang sabi nga po ng 1 Corinthians 15:58, magpatuloy po tayo, huwag po tayo matinag. Yan alam po natin na ating ginagawa sa Panginoon na hindi nasasayang. Hindi po ito nawawala kabuluhan. Amen. Huwag po natin gayahin yung mga taga-Thessalonica na noong sinabi ni Pablo yung tungkol sa rapture. Amen. Ang ilan po sa kanila o marami sa kanila marahil ay tumigil sa paggawa, tumigil sa pagtatrabaho. At kaya bandang huli po sinabi ni Pablo, ang mga tamad ay huwag pakainin. Ibig sabihin po, habang po tayo matyagang nag-aantay, amen, ito po yung glorious hope po natin. Magpatuloy po tayo sa ating ginagawa sa araw-araw. Amen. At kung kailangan dagdagan po natin ito, dagdagan po natin. Alam niyo po, mga kapatid, kung paano tayo kailangan magantay at magtyaga sa oras ng Panginoon, alalahanin po natin na mismo ang Diyos po ay nagtatyaga sa atin. Matyaga po siya nag-aantay. Hallelujah. Hallelujah. For our sake, matagal po pinangaral ng muling pagparito ni Jesus Christ. At siguro matutupad ito, alam niyo po, minsan, alam po natin sigurado at matutupad po ito. At alam niyo minsan, marami po sa atin po ay naiinip sa pagbabalik po ng ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Dahil nga po, itong ating mundo ginagalawan ay talagang nararamdaman po natin nakakaiba, pahirap, at marami sa pangyayari po na talagang minsan ay nagdudulot ng pagsuko. Kaya lang po, mga kapatid, tingnan po natin ang sinasabi ng aklat ng Pangalawang Pedro 3:8-9. Sabi po rito, mga minamahal, huwag din niyong kalimutan na sa Panginoon ang isang araw ay tulad ng 1,000 taon at ang 1,000 taon ay tulad ng isang araw lamang. Amen? Pwede yung pag-aantay po natin sooner ito po ay mangyayari yung talagang pagbabalik ng Diyos. Hindi po natin alam yun. Hallelujah. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang mga pangako gaya ng inakala ng ilan. Sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat sapagkat nais niya na walang mapahamak. Sapagkat hindi niya nais na may mapahamak, kundi ang lahat ay makapagsisi at ang malikod sa kanilang mga kasalanan. Yun po yung nais ng Diyos kung bakit parang nadidali yung pagbabalik ng Lord. Alam niyo po, hindi ko po alam po ito'y nararanasan niyo rin na at times ako po nag-isip na sana bumalik na si Lord. Para maibsan na po yung lahat ng ating paghihirap, yung pag-aalala, yung ganitong nararanasan po natin. But then, hindi po tayo masusunod eh. No? Ang gusto kasi ng Lord, marami ang maligtas. Marami ang nakasama doon sa lugar na no more tears, no more sorrow, no more pains.
Ito po yung sa langit. Nabayan na kung saan, doon po yung nag-aantay sa atin na mansyon na ihinla na ng Panginoon. Kaya po, mga kapatid, lastly, tingnan po natin ang sinasabi ng Santiago 5:7. Kaya nga mga kapatid, ang sabi po rito, magtiyaga kayo hanggang sa pagdating ng Panginoon. Magkaroon po tayo ng tiyaga, magantay po tayo. Tingnan niyo po ang magsasaka. Sabi roon, buong tiyaga niyang hinihintay ang mahalagang ani na kanyang bukirin at inaabagan ang pagdating ng tag-ulan. Amen. Kasi ang pagbubukid, it takes time. Kung di ka pagkamali, mula sa pagbubukal, hanggang sa anihin yung tinanim niya, halimbawa palay, it takes about 3 to 3.5 months. Amen? So, pinagtiyatagaan na magsasaka yun. Hallelujah. Dapat din kayo magtiyaga. Ang sabi nito, tibayin ninyo ang loob sapagkat nalalapit na ang pagdating ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Kaya po, mga kapatid, wait lang. Sabi ng Lord, magtiyaga po tayo sa ating pag-aantay. Hallelujah. Sa ating pag-aantay, alam natin na ang Diyos ay talagang darating, na talagang ang Diyos ay gagawin yung bagay na hindi lang sa, sabi ko kanya, hindi lang sa for good, hindi lang for better, but for the best of each of one of us, of everyone. Amen. So, yun po yung mensahe ng Panginoon sa ating pong ito. Pagpalain po ang Panginoon, purihin po ang Panginoon sa kanyang mga salita. Hallelujah. Sa Diyos po ang lahat ng kapuri. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Sa ating pong pagtatapos, saglit po tayo manalangin. Hallelujah. O Lord God, salamat po sa hapong ito na minsan pa, Panginoon. Kami po ay iyong pinalakas, Panginoon. Kami po ay iyong binigyan ng mga salita na nagmumula sa iyo kung saan, Lord. Binigyan mo kami ng pagkakataon na baguhin po yung aming puso. Pagkaroon po kami ng matyaga pag-antay, Panginoon. Kami po ay matuto, Panginoon, na huwag pagunahan ka sa nais mong mangyari sa aming buhay. At habang po kami nag-aantay, Panginoon, magkaroon po kami, Panginoon, ng iba yung kalakasan, hindi lang physical, kundi spiritual na kalakasan, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Tinuturo po sa amin, Panginoon, na kami talagang sa araw-araw ng buhay, ay kami maging overcomer, Panginoon. Na kung paano, Panginoon, na pinagtagumpayan mo sa libutan, ito po ay kailangan namin pagtagumpayan, Panginoon, sa magitan po ng aming matyagang pag-aantay sa iyong pwedeng gawin, sa ikapapaluto, sa ikabubuti ng bawat anak mo na talagang nandun, Panginoon, yung pag-asa na inuukol namin sa iyo, Panginoon. Kaya, Lord, salamat po sa mga salita mo. Ako po, Panginoon, naniniwala na ito po ay nagdulot ng ibang sigla, iba yung kalakasan sa mga anak mo na nakinig, na matyagang nakinig sa Panginoon sa hapong ito. Lord, salamat po. Kasi po namin binabalik, Panginoon, ang lahat ng papuri, ang pasasalamat, ang pagdakila at paglalahati sa matamis po na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Glory to God. Purihin po ang Diyos. Salamat po sa Panginoon na muli ay tayo po ay nakapakinig ng buhay at makapangyarihan salita ng Diyos. Nainiwala ako na tayo po ay pinagpala at pinalakas. Kagaya po ng sinabi ng Panginoon sa atin ngayon sa pamagitan po ng kanyang buhay at makapangyarihan salita. Wait lang o maghintay lang po tayo. Amen? Dahil ang sabi ng Biblia, sila na naghihintay sa Panginoon ay magpapanibagong lakas. Sila'y papailan lang na may mga pakpak na parang mga agila. Sila'y tatakbo, ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad, ngunit hindi manghihina. Alam ko po, ang Diyos natin ang siyang nagsusustain sa atin. Sa mahabang panahon ng ating pinaghintay, amen, naranasan na po natin ang lahat ng uri ng quarantine. Nagkaroon tayo ng community quarantine, nagkaroon tayo ng enhanced community quarantine. Ngayon po ay tinatawag natin ito na general quarantine. At sa ibang lugar, meron pong isinasagawang modified general quarantine. Pero nakita natin, hindi tayo pinabayaan ng ating Panginoon. Ngayon ay parang nakita ko po na ito po ay naging mahirap sa atin ng umpisa. Pero our God sustains us. Siya po yung nagsusustain sa atin. Kaya naman ngayon, nakatayo pa rin tayo. At alam ko nga, karamihan sa atin ay tumaba, no? Habang tayo po ay naka-quarantine. Kaya God is good. Maghintay lang tayo sa gagawin ng Panginoon. Huwag tayong manghinawang manalangin. At higit sa lahat, ipagkatiwala natin sa Lord ang lahat ng nangyayari dito. Kaya sa hapong ito, ay balik natin sa Panginoon ang lahat ng kapurihan. Pero bago po yun, kagaya po ng sinabi ko sa inyo kanina,
ay magkakaroon po tayo ng pagsasalo-salo sa banal na hapunan ng ating Diyos na buhay. Hallelujah. Inanya ko po ang bawat isa na tumayo at ating pong ihanda ang ating pong mga gagamitin para po sa ating communion or banal na hapunan. Amen. Pwede po tayong gumamit ng biscuit or ng tinapay. Amen. Kung wala man po tayong ostya. At sa oras na ito ay magsasalo-salo tayo. Bagamat tayo magkakahiwa-hiwalay ngayon, nasa kanya-kanya tayong mga bahay. Pero isipin natin ngayong oras na ito, we are a family. Ito po'y gagawin ng isang iglesia bilang isang pamilya ng Diyos. Na tayo po'y magsasalo-salo, kasama mo ang iyong mga mahal sa buhay sa loob ng tahanan. Amen? Kung ikaw'y talagang tumanggap na sa Panginoon at may relasyon ka na sa Diyos, ikaw'y may kalayaan at karapatan na makibahagi sa banal na hapunan ng ating Panginoon. Ang banal na hapunan po ng ating Diyos, ito po'y isang taimtim na pagpapahayag ng ang kamatayan ng Panginoong Hesus hanggang sa siya ay dumating. So ito yung binili ng ating Panginoon na alalahanin natin ito, isagawa natin ito, gunatiin natin ito hanggang sa muling pagbabalik ng ating Diyos na buhay. So ngayong hapon, ay tatanggapin po natin ang katawan ni Kristo. Amen? Yung tinapay na sumisimbolo sa katawan ni Kristo at ang juice na sumisimbolo po sa banal na dugo ng ating Panginoon. Kung tayo handa na sa ating pong mga gagamitin, inaanyahan ko po kayo na ito po ay ating hawakan at ito po ay ating ipapanalangin. Hallelujah. At hayaan natin ngayong oras na ito, bago natin tanggapin ang banal na hapunan, ay humingi tayo ng tawad sa Panginoon. Sabi ng Aklat ng Korinto ay pakasuriin natin ang ating mga sarili. Nang sa gayon, sa pagtanggap natin ng banal na hapunan na ito, ang ating tanggapin ay pagpapala. Tumanggap tayo ng kagalingan, tumanggap tayo ng biyaya ng Lord, at hindi ang sumpa ang tanggapin natin. Kaya sa oras na ito, inanihan ko po ang bawat isa na tayo tumungo at tayo pumikit. At tayo po'y maglaan ng ilang sandali ng pananalangin, at tayo po ay magpalinis at patuloy na humingi ng tawad sa Diyos. Nang sa gayon, sa ating pagtupad sa gawain ito, siya ay patuloy nating malugod. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Yes, Heavenly Father, we honor you, we bless you. Lord, we thank you, Lord, sa pagkakataong ito na kami muli ay magsasagawa ng aming Holy Communion, ng banal na hapunan ninyo, Panginoon. At sa oras na ito, Panginoong Hesus, Ama, Banal na Santong Espiritu, Lord, hayaan nyo na sa aming pagtupad sa gawain ito, Lord, kami po ay inyong kalugdan. Humingi kami ng tawad, Panginoon, kung may nakikita kayong kasalanan sa amin. Saliksikin nyo ang aming mga puso, saliksikin nyo ang aming mga isipan, saliksikin nyo ang aming buong pagkatao. Hugasan nyo kami ng inyong mapulang dugo, nang sa gayon, Panginoon, sa aming pagtanggap nito, pagpapala ang aming tatamuhin. Salamat po, Panginoon, maging sa oras na ito, sa may mga sakit at karamdaman, ito'y magdulot ng kagalingan sa mga anak ninyo na nangangailangan ng kagalingan, Panginoon. Salamat po, ito'y aming hinihiling sa pangalan nyo, aming Panginoong Hesus. Amen and Amen. Praise the Lord. So, oras na ito, hawakan po natin ang ating ostya. Itaas po natin ito. At hayaan natin sa ating pagtanggap ay ipanalangin natin ito sa ating Panginoong Hesus. Amen. Tayo po ay dumulog sa ating Diyos. Tayo ay manalangin. Hallelujah. Dakilang Ama, sa oras na ito, Lord, tangan po namin sa aming mga kamay ang tinapay na simbolo po, Panginoon, ng inyong katawan na nagkalulay-luray sa krus ng Kalbaryo. Ama, nagpapasalamat kami sa dakilang pag-ibig na ginawa ninyo po para sa amin, na ipinagkaloob nyo ang inyong nag-iisang anak, ang aming Panginoong Hesus, na siya, Panginoon, ay bumaba sa lupa, nagkatawang tao, at siya po ay nabayubay sa krus na pako. At tunay nga, Panginoon, nagkalulay-luray ang kanyang katawan alang-alang sa ikaliligtas ng mga tao na inyong pinili. At sa oras na ito, Panginoon, dalangin ko po na sa pagtanggap namin ng tinapay na ito, hayaan nyo, Lord, na sa mga sugat at latay na inyong tinamo, ay tanggapin din namin ang kagalingan na nagmumula po sa inyo. Salamat po, Panginoon. Alam namin na ngayong oras na ito, Lord, ay patuloy namin kinikilala ang inyong kadakilaan ng inyong pag-ibig sa amin, na may isang Diyos na namatay para sa amin, na tunay nga na idiligtas ninyo sa tiyak na kapahamakan. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen.
Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Hesus ng gabing siya'y ipagkanulo ay dumampot ng tinapay, at nang siya'y makapagpasalamat, ito ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol para sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Tanggapin po natin ang ating hawak na tinapay. So oras na to, taasan po natin ang hawak nating mga kopita o ano man po yung ginamit nating lalagyan. At tayo po ay manalangin. Itag-pray po natin ang elementong ito. Tayo po lahat ay pumikit at tayo muling tumungo. Dakilang Ama, salamat po. Maging sa oras na ito, Lord, ay pinagpapasalamat namin sa inyo ang tangan-tangan namin at hawak namin mga kopita o baso, Panginoon, na may laman na juice, Panginoon, na sumisimbolo, Panginoon, sa inyong banal na dugo. Salamat, Panginoon, pagkat sabi ng inyong mga salita, kung walang pagbubo ng dugo, walang kapatawaran ng kasalanan. Kaya nagkapasalamat kami, Panginoon, sapagkat ang inyong banal na dugo ang siyang naging katubusan ng lahat ng aming mga pagkakasala. At ngayong oras na ito, kami nakalalapit sa inyo, nakatatawag sa inyo ng Ama ko, Panginoon, pagkat hindi na ang karumihan namin ang inyong nakikita sa lahat ng nanampalataya sa inyo. Ang inyong nakikita sa amin ngayon ay ang katwiran ng inyong bugtong na anak na si Jesus. Kaya salamat po, Panginoon, nawa sa oras na ito, sa pagtanggap namin ng elementong ito, Lord, ay patuloy namin na angkin na kami patuloy niyong papaging banalin, Panginoon, sa aming buhay habang kayo ay aming hinihintay ang inyong muling pagbabalik. Salamat po, Panginoon. Ito'y aming dinadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Sa gayon ding paraan ay kinuha niya ang kopa pagkatapos maghapunan na sinasabi, ang kopang ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito tuwing kayo'y iinom nito sa pag-alaala sa akin. Sapagkat sa tuwing kainin ninyo ang tinapay na ito at inuman ang kopa, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Tanggapin po natin lahat ang simbolo ng dugo ni Kristo. Praise the Lord. Amen. Naniniwala po ako na tayo po ay muli ay pinagpala ng Lord. Salamat po at tayo po ay muli nagkaroon ng Holy Communion o pagsasalo-salo. Hindi man tayo magkakasama ngayon sa isang lugar, pero naniniwala po ang Diyos po ay nalugod sa ating pong ginawang paggunita sa banal na hapunan na kanyang itinagubilin na gawin po ng kanyang mga anak. Sa hapong ito, bago po tayo maghiwa-hiwalay, ay salamat sa Panginoon pagkat nakikita po natin na ang Diyos po natin ay may ginagawa, gaya po ng mensahe na ating pong narinig, manatili po tayong maghintay, huwag po tayong mainip. Ang kilalanin natin na ang Diyos na ating kinikilala at sinasamba ang may hawak ng lahat ng bagay. Amen? Walang bagay na hindi kayang tapusin o lutasin ng ating Panginoon. Sabi nga ng Biblia, Jesus makes all things beautiful in His time. Ginagawa ng Lord na maganda ang lahat ng bagay sa kanyang kapanahunan. Kaya habang po tayo ay hindi pa po nakakabalik sa talagang lubos na normal na buhay natin, ibig sabihin, nasa quarantine pa tayo, bagamat may mga ibang lugar na po na open, may mga companies na po na nagtatrabaho, ay ganun po, ay patuloy nating ilagak sa Panginoon yung ating pananampalataya. Ang church po, God willing, amen, naniniwala po tayo na darating yung isang linggo na tayo po ay makikita-kita na kung yung man ay maganap, meron po tayong susundin na mga ilang protocol nang sa gayon ay hindi pa rin natin mabaliwala yung inuutos ng ating pamahalaan. At yun po ay ilalabas po natin sa darating na mga linggo. Hintayin po natin. Maglalabas po tayo ng primer dahil naniniwala po kami na malapit na po tayo na muling makabalik. Hindi man tayo sabay-sabay pupunta sa church, hindi man tayo buong isang iglesia, kasi possible po na magkaroon po tayo ng multiple services. Pero ang mahalaga, ang mabuti pong bagay ay unti-unti makabalik na po tayo. So ngayon po, sa darating na linggo, God willing po, ang darating po sa church ay ang worship team at ang mga pastor. Pero kung okay na po ang lahat at meron na po tayong kapahintulutan mula po sa gobyerno, especially sa IATF, ay unti-unti babalik po tayo. Pero magkakaroon po tayo ng dalawang modes of worship kung saan po kayo mas komportable, lalo na po sa ating po mga senior citizens, sa ating po mga bata na hindi pa po talaga ipapahintulot na makapunta sa church,
ay pwede po tayong magtuloy-tuloy na manambahan po. Hindi po mawawala ang ating digital service. This is the new norm. This is the new normal na ngayon po ay isinasagawa natin at naniniwala tayo, ito po'y kaparaanan ng Diyos na mahayag po ang kanyang mga salita gamit po itong social media upang maraming mga tao ang makarinig ng kanyang buhay at makapangyarihan salita. Dahil sabi po ng Biblia sa Mateo 24, Amen, hindi babalik ang ating Panginoong Yesus malibang marinig ng lahat ng tao sa buong mundo ang kanyang buhay at makapangyarihan salita. Kaya salamat sa Panginoon. Alam natin na all things work together for good. Kaya ang mensahe ng Diyos ngayong hapon ay ating pong baunin. Amen. At patuloy natin hingin sa Lord ang kalakasan habang tayo po ay naghihintay sa Kanya. So mabilis lang po, pinaalala lang po natin muli, ang gawain po natin ay tuloy-tuloy. Ang ating pong mga care groups ay ito po ay nagpapatuloy via Zoom. Ganyan din po ang ating midweek, every Wednesday at 6 p.m. Atinan po natin ito. Huwag po natin hayaan na hindi po tayo makadalo sa kalagitnaan ng linggo na tayo po ay sabay-sabay na sasamba via Zoom din po. Ganyan din ang ating pong prayer meeting na ginagawa po natin ngayon sa ating kanya-kanyang bahay na tinatawag po nating Family Altar. Ito po ay magpapatuloy every Friday at 6 p.m. And finally, yung ating pong OBBS, amen, patuloy po kami nananawagan sa lahat. Gawin po natin ito dahil ito po ang pagkain ng ating kaluluwa. Saliksikin natin ang salita ng Diyos, sagutin po natin ang mga tanong, sagutin po natin ang mga pinag-aaralan po natin, pagkat naniniwala po kami hindi nasasayang ang salita ng ating Diyos. Amen? Kaya see you on Sunday. Amen? At alam po namin, ang Diyos ay mabuti sa lahat ng panahon. Kaya naman, sa oras na ito, tayo po ay magwawakas sa isang panalangin. Itaas po natin ang ating mga kamay at tingin po natin sa Panginoon ang kanyang masaganang basbas. Hallelujah. Aming Amang nasa langit, purihin kayo, Panginoon. Minsan pa, Panginoon, binabalik namin sa inyo lahat ng parangal at pagsamba. Kayo ang Diyos na tanging naluwalhati, walang ibang naitaas ngayong hapong ito, kundi kayo lamang. Salamat po, Panginoon. Patuloy kami naniniwala na pinagpapala niyo ang bansang Pilipinas mula sa aming Pangulo, maging sa aming pong mga gabinete, hanggang sa mga IATF at sa maging sa mga local government units. Bless our country. Bless the leadership sa aming country. At Lord, gayon din ang sakit na pandemic. Patuloy kami naniniwala sa inyong kamay. Kami ay inilalagak namin ang lahat ng aming mga kababayan, lalo na po ang naapektuhan po ng sakit na ito. Lord, pagalingin niyo po sila. Magkaroon po ng fast recovery sa mga tao na dinapuan po ng sakit na ito. At Lord, naniniwala kami na ito'y matatapos po, Panginoon. At ito'y patuloy na mawawala. Sa pangalan niyo, aming Panginoong Yesus, magkakaroon po ng lunas ang sakit na ito. At sa lahat ng may karamdaman ay magkakaroon ng kagalingan. Bless them in the name of Jesus. At sa hapong ito, Lord, maghihiwa-hiwalay kami na tunay nga babaunin namin ang inyong mga pangako. At sa oras na ito, Lord, sa pagtaas ng aking kamay, hayaan niyo, Panginoon, na igawad niyo sa lahat ng inyong mga anak at sa lahat ng mga tao na nakinig ng inyong mga salita at nakisabay sa pananambahang ito ang inyong masaganang basbas. Ang aming dalangin, Lord, patuloy niyo ikiling ang inyong mukha sa amin. Patuloy niyong pagliwanagin ang inyong mukha sa inyong mga anak. At gayon din, Lord, ibuhos ang inyong masaganang pagpapala. Walang anak kayo na magkukulang dahil kayo ang aming dakilang pastol. Katagpuin niyo ang pangangailangan ng bawat pamilya. Bigyan niyo sila, Panginoon, ng sapat na kabuhayan, sapat na mga gastusin. At higit sa lahat, Lord, ilayo niyo sila sa anumang sakit at karamdaman. I declare, Lord God, that everyone is clothed and covered with your mighty blood. Bawat pamilya rin, Panginoon, ay balot ng iyong mapulang dugo. At patuloy niyong igawad sa amin, Panginoon, ang kalakasang pisikal, kalakasang espiritual, at ang pagsama ng iyong Santong Espiritu, na kayo po, Panginoon, na nangako sa amin na hindi niyo kami iiwan, ipababayaan man, ay manatili sa bawat buhay ng inyong mga anak. Kaya sa inyo namin patuloy pinakakatiwala ang buong linggong darating. Salamat sa katagumpayan, salamat sa pag-iingat, salamat sa kasapatan ng inyong biyaya sa aming mga buhay. Sa inyo ang pagdakila, sa inyo ang pagluwalhati, sa inyo ang lahat ng papuri, at ang lahat ng iti aming hinihiling sa nag-iisang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and Amen.
everybody, this is how we do it.